Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 271 hanggang Kabanata 280. Kabanata 271. Hoy, bakit parang lagi kang solemna at malamig? Napatingin si Tanya sa gwapo ngunit persigido na lalaki. Hindi niya napigil ang matawa at nagtanong, ang iyong asawa ay ang beauty queen ng Eastfield na aprobado ng lahat ng lalaki noon. Halika, maaari mo bang ibahagi sa akin kung paano mo niloloko ang magandang babae na ito para magustuhan ka? Mga piraso at piraso lang ng kwento mo ang narinig ko. Marami akong hindi alam tungkol sa iyo. Walang masyadong mapag-usapan. Si Jack ay hindi nag-abalang libangin siya. Tumabi siya, tahimik na naninigarilyo. Hindi napigilan ni Tanya na ilibot ang kanyang mga mata kay Jack, ang pailay na tao. Kung ganoon, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga kwento tungkol sa larangan ng digmaan? Wala ka bang 5 taon sa larangan ng digmaan? May mga galos ka ba sa katawan? Oo, napangiti ng mapait si Jack, gayon paman, gumaling na silang lahat. Wala na akong peklat, kaya hindi mo makikita. Ngunit hindi mahalaga, gusto ko lang mabuhay at lumakas noon. Sa huli, nagawa ko. Ang galing mo talaga. Kahit si Harley ay walang kapantay sa iyo. Natawa si Tanya at sinabing, sayang, bumalik lang ang head commander namin sa kanyang hometown, kung hindi, hinamon kanya kung alam niya ang tungkol sa iyo. Sigurado ka ba? Umunat ang noo ni Jack. Friendly competition lang yan. Ang babaeng ito ay mahilig makipagpalitan ng mga kasanayan sa iba. Kung nalaman niyang may ekspertong naririto, tiyak na hahamunin kanya sa isang away. Bukod dito, ang iyong sweldo ay mas mataas kaysa sa kanya, normal lang na maging interesado siya sa'yo. Umisi si Tanya. Sa sandaling iyon, galit na pumasok si Sonia sa gate. Hoy, anong ginagawa niya dito? Hindi ba dapat nasa trabaho siya? Umunat ang noo ni Tanya nang makita siya. Nang makita si Sonia na dumiretso sa pintuan ng villa ni James, lalong lumakas ang curiosity ni Tanya. Let's go and see what's happening. Parang medyo galit si Miss Sonia. I wonder kung sino ang nagpagalit sa kanya ng ganito. Napakunot ang noo ni Jack nang marinig iyon. Pinili ni Sonia si Selena noong nakaraan. May kaugnayan kaya ito sa kanyang asawa. Maya-maya, sinundan nila siya. Pagdating pa lang nila sa pinto, narinig na ni Jack ang pagungol ni Sonia sa loob. Hinawakan niya ang braso ni Tanya na akmang bubuksan ang pinto at hinaila ito pabalik. Namula si Tanya nang hawakan siya ni Jack. Sa buong buhay niya, walang lalaking maglalakas loob na hilahin ang kamay niya tulad ng ginawa niya. At saka, bodyguard lang siya. Anong matapang na lalaki? Napatingin siya kay Jack na kumalas na sa pagkakahawak. Nakikinig si Jack sa nangyayari sa loob. Parang wala siyang pakialam sa paghila sa kamay niya. Tito, grabe itong bagong procurement manager. Kinukulit niya ako at napakayabang niya. Nagtrabaho ako para mahanap siya ng angkop na katulong, ngunit hindi siya nagpapasalamat at pinalayas ang taong iyon. Pinagalitan pa niya ako, nang bobola ko daw ang sarili ko. Hulaan mo kung ano ang ginawa ng babaeng iyon. Tinawag niya ang kanyang kasama sa universidad para makapanayam. Inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang magreklamo si Sonia nang makita niya si James. Ginagawa niyang biktima ngayon. Umisi si Jack. Malinaw niyang narinig ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Trevor kahapon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging hindi makatwiran si Sonia. Pumunta pa siya dito para lang magreklamo. Buti na lang at nandoon siya nakikinig sa usapan nila. Kung hindi, makasarahan pa nito ang asawa. Kabanata 272. Nakatingin sa medyo galit na mukha ni Jack, hindi napigil ang tumawa ni Tanya na nakatayo sa gilid. Sinong makakaalam na mahal ng lalaking ito ang kanyang asawa? Bukod dito, ang pagtingin sa kanya mula sa gilid, ang kanyang malamig na mukha ay lumitaw na napakagwapo at nangingibabaw. Naakit sandali si Tanya. Hindi pwede. Si Selena Taylor ang pinakamatandang miss ng pamilya Taylor. Napakahusay niya noong pinamamahalaan niya ang negosyo ng pamilya Taylor. Naniniwala ako sa kanya, hindi siya nepotista. Baka may kakayahan talaga ang kaibigan niya. Baka may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa.
Mahinahong ngumiti si James at sinabing, "Sonia, maraming taon kang nagtatrabaho para sa pamilya Drake, alam kong maaaring hindi ka nasisiyahan sa biglaang presensya ng isang manager. Gayunpaman, nagpasya kaming gawin ito pagkatapos ng maraming pag-iisip. Kailangan mo lang makipagtulungan kay Manager Taylor, okay? Tito, hindi totoo yan. Hindi naman ako hamak na tao. Ito ay Manager Taylor, gusto lang niyang kunin ang kanyang kaibigan. At saka, sinabi pa niyang gusto niya akong tanggalin. Kinukulit niya talaga ako." Muling nagsalita si Sonia. "Ang isang tulad mo ay dapat tanggalin." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Jack ang unang pumasok sa bahay. Nakaramdam ng hiya si Tanya. Taang parte ng kahangahangang ugali ng lalaking iyon ang nagmukhang bodyguard. Siya, ang panganay na miss, na nakasunod sa likuran ni Jack, ay mas mukhang bodyguard sa halip. Gayunpaman, sa tuwing naaalala niya kung paano siya hiniling ng kanyang ama na kaibiganin si Jack dahil maaaring siya ay isang hari ng digmaan, sinabi niya sa kanyang sarili na tiisin ito. "Ikaw, bakit ka nandito?" Laking gulat ni Sonia nang pagmasdan niya si Jack. Doon lang niya naalala si Jack ay nagtatrabaho doon bilang bodyguard. Narinig din niya na kumikita siya ng $20 milyong kada buwan. Hindi niya inaasahan na may makakarinig sa kanyang pagrereklamo. Nakonsensya siya at agad na ibinaba ang ulo. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Jack. "Kung wala ako dito, malalaman ko ba na nagsusumbong ka sa iba gayong ikaw naman ang may kasalanan? Ako ang personal guard ni Miss Drake. Hindi ba normal na nandito ako?" Nasa likod niya ang mga kamay ni Jack habang bahagyang inangat ang ulo niya. Naglabas siya ng aura na wala sa iba. Titanya na nasa likuran niya ay gustong sikal ng husto. Iniling niya sa kanya na protektahan siya. Paano siya naging personal bodyguard niya? Hindi ba't napakaraming sabihin ang salitang personal? At saka, anong klaseng personal bodyguard ang mauuna at kumikilos na parang siya ang amo? Tinanakaw niya ang spotlight niya. Nang makitang nanatiling tahimik si Sonia habang nakonsensya, kinausap ni Jack si James, "Master Drake, walang hiya ang babaeng ito. Yung nirecommend niya bilang assistant ng misis ko ay boyfriend niya talaga." Narito ang bagay, maikling sinabi ni Jack kay James ang buong kwento. "Sonia, nagsasabi ba sa akin si James ng totoo? Bakit pakiramdam ko ikaw ang nepotiste dito? Bukod dito, ayon sa sinabi ni Jack, si Rosa ay isang may kakayahang tao dahil kaya niyang gampanan ang higit pa sa sarili niyang mga responsibilidad. Sa tingin mo ba bagay ang boyfriend mo na maging assistant manager sa kumpanya natin?" Tumilim ang mukha ni James sa medyo galit na tono nitong sinabi. Kalokohan ang sinasabi niya, tumangging umamin si Sonia. Siya ay humakbang pasulong, iniangat ang kanyang ulo ng galit na galit at nagsimulang makipagtalo, "Ikaw ang asawa ni Selena. Siyempre, ipagtatanggol mo siya. Pareho kayong nagtutulungan para akusahan ako. Sampal." Binigyan siya ni Jack ng isang sampal sa kanyang pisngi, "Masasabi ko ng buong katapatan na kami ng aking asawa ay matapat na tao. Ang lakas ng loob mong sisihin kami sa pagbibintang sa iyo." Kabanata 273. "Ikaw, how dare you hit me?" Umalo ng dibdib niya sa galit habang ikinulong niya ang mukha niya gamit ang kamay, "Bastos ka. Bodyguard ka lang, gets mo na. Ibig sabihin, alipin ka. How dare you hit me?" Pati ang assistant commander ay tinatawag akong ate ng matino kapag nakikita niya ako. "Sino ka sa tingin mo?" "Oo, sabi ko pareho kayong nagtutulungan para akusahan ako. E ano ngayon?" Binigyan niya ito ng isa pang sampal. Ikaw, takot na takot si Sonia. Hindi niya akalain na ganoon pala kadereng ang bodyguard na nasa harapan niya. "Tito, may masasabi ka ba? Anong klaseng bodyguard siya? Siya ba ang iyong lingkod?" Simula noong pinahintulutan ng mga katulong na saktan ang kanilang amo, nakaramdam siya ng hinanakit, napaatras siya ng ilang hakbang. Umuhos ang mga luha sa kanyang pisngi habang nakatingin kay James na may masamang tingin. Putik puro ang makapal niyang make-up. Mukha siyang multo. Akala ni Sonia ay pinapahiya ni Jack ang pamilya Drake dahil sa pananakit sa kanya at bugbugin siya ni James. Kung tutuusin, sila ang pamilya Drake at bahagi siya ng kanilang pamilya.
Si Jack ay lumampas sa dagat sa oras na ito, naisip niya na si James ay dapat man lang siyang paalisin at itaboy sa labas ng bahay o bugbugin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na papagalitin siya ni James nang walang pakialam sa halip. Sino ba ang nagsabi sa iyo na tanggihan ang sarili mong pagkakamali at paninirang puri sa iba? Nararapat sa iyo iyan. Si Jack ay isang veterano. Siya ay isang taong handang magbuhos ng kanyang dugo at ayalay ang kanyang buhay para sa bayan. Siya ay isang matuwid at kagalang-galang na tao. Paano mo masasabing inaakusahan ka niya? Sasampalin din kita kung ako siya. Napahiya si James. Tinampal siya ni Jack sa harap niya, hindi siya pinalabas. Masyadong walang ingat ang lalaking iyon. Gayunpaman, si James ay isang tusong matandang Zorro. Alam niya kaagad kung bakit naglakas loob si Jack na maging matapang. Nangangahulugan ito na walang pag-aalinlangan si Jack. Wala siyang pakialam sa pamilya Drake. Sa kasong iyon, nakumpirma ang kanyang haka-haka. May higit pa sa likod ng kanyang pagkakakilanlan. Natigilan din si Jack. Hindi siya nakaimik. Nahihiya siyang marinig na pinupuri siya ni James sa napakaraming commendatory terms. Napatawa na lang siya ng awkward. Si Master Drake talaga ang pinakamayamang tao sa Eastfield. Tiyak na mayroon kang malawak na hanay ng bokabularyo. Si Sonia ay lubos na naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nakaugat sa lugar, siya ay naliligaw. Gusto niyang magalit ng husto. Gayunpaman, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang sarili na tumambay doon dahil disente ang sweldo at maaari rin siyang kumita sa panig ni Ivan. Bukod dito, hindi siya makakagawa ng mga pabigla-bigla na desisyon gaya ng dati niyang boyfriend, walang trabaho. Kahit mali ang sinabi ko, hindi naman tama na saktan niya ako ng ganito, di ba? Hindi pa rin masaya si Sonia. Nakaramdam siya ng labis na pagkaagrabyado. Sa susunod, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Sagot ni James sa kanya, okay, I assume you're not in a good mood today since your boyfriend didn't get the job. Magpahinga ng isang araw at bumalik sa trabaho bukas. Siyempre, hindi kita pipigilan kung gusto mo nang umalis. Tiyuhin. Hindi nakaimik si Sonia. Then, she started to speak in a pettishly charming manner. I'm so devoted to the Drake family, it is impossible I would want to quit. Nais ko pang tulungan ang kumpanya na umunlad at maging mas malakas. Bakit hindi ilipat si Manager Taylor sa ibang departamento dahil hindi ko siya nakakasama? Naitim sandali si James. Pagkatapos, sinabi niya, paano kung ilipat kita sa ibang departamento? Kabanata 274. Hindi na kailangan. Datarante ay agad na ikinaway ni Sonia ang kanyang kamay pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni James. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Magbabakasyon ako ng 2 araw. Pagkatapos ay babalik ako sa trabaho. Alam ni Sonia na nagkaroon lamang siya ng pagkakataon na kumita ng pera at alisin si Selena sa pamamagitan ng pananatili sa procurement department. Mawawalan siya ng pagkakataon kung ililipat siya sa ibang departamento. Dahil sa pagkabagot, gumagala si Sonia sa mga kalye pagkatapos niyang iwan ang pamilya Drake. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ivan. Maya-maya pa ay napagkasundoan nilang magkita sa isang kafe. Anong nangyari? Hindi ba kailangan mong magtrabaho ngayon? Kung titignan mo sa mukha mo, parang wala ka sa mood. Natatawang sabi ni Ivan kay Sonia. Huwag mo nang banggitin. Itong Selena na iniinis talaga ako. Gusto kong magtrabaho ang boyfriend ko sa kumpanya namin at maging assistant ni Selena. Kung ganoon, araw-araw kaming nagkikita at pwede akong i-tip off ng boyfriend ko kung may importanteng bagay. Uno, mamantong hininga si Sonia at sinabi kay Ivan ang lahat. Naghahanap ng trabaho ang boyfriend mo. Well, ang aming kumpanya ay kumukuha ngayon. May mga vacant positions kami pero medyo mababa ang sahod. Nasa 15,000 ito. Sa palagay mo ba ay magiging interesado ang iyong kasintahan na kunin ang trabaho? Gusto ni Ivan na pasayahin si Sonia dahil kailangan niya ang tulong nito. Pagkatapos ng lahat, kung maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa proyekto ng South Hill Real Estate, ang pamilya Taylor ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera para sa darating na 2 taon.
Bukod dito, ang kanyang posisyon sa pamilya Taylor ay magiging matatag sa panahong iyon. Sigurado siyang magiging tagapagmana ng pamilya Taylor at walang kinalaman si Selena dyan. 5 taon na ang nakalilipas, pinabura ng matandang master si Selena. Ang lahat ng mga kamag-anak sa pamilya Taylor ay nag-isip na si Selena ang magiging tagapagmana ng pamilyang Taylor at papalitan ang negosyo ng pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ang babaeng iyon sa anak ni Jack. Bukod dito, pinilit niyang panatilihin ang bata. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong bumangon muli. Talaga, maganda yan. Ang sweldo ay itinuturing na sapat na desente. Kawakas, nakatagpo si Sonia ng isang bagay na karapat-dapat na maging masaya. Umiti siya at sinabing, "Maraming salamat, Young Master Taylor. Ihilingin ko sa boyfriend ko na makipag-ugnayan sa iyo bukas ng umaga." "Sige." Hilingin sa kanya na dumiretso sa opisina ko bukas. Magiging assistant ko siya. Natawa si Ivan, bagamat ang negosyo ng pamilya Taylor ay itinuturing na medium scale at hindi mataas ang sweldo na inaalok nila, ito ay sapat pa rin. "Manam, ang galing. Sana ay mabigyan mo siya ng mas mahalagang payo at gabayan siya ng maayos sa hinaharap." Magalang nang umiti si Sonia. "Walang anuman." Natawa si Ivan at doon lang siya nagsimulang magsalita tungkol sa pangunahing paksa. "Nga pala, Supervisor Neil, inihanda ko na ang lahat ng impormasyon para sa iyo. Nakolekta mo ba ang impormasyon tungkol sa aming mga kakompetensya? Huwag kang mag-alala, nakakolekta na ako ng impormasyon sa ilang mga kakompetensya at hindi sila katugma para sa iyo. However, Selena and I are not in good terms this few days kaya wala akong ganang lumapit sa kanya. Bigyan mo ako ng 2 araw, pag-aanan ko ang mga bagay-bagay at tutulungan kang makuha ang proyekto. Anyways, I tried my best at ito lang ang kaya kong gawin. Naikumpara ko na kayo sa ilang kakompetensya at tinanggihan ko na ang ilan sa malalakas na kakompetensya." Umiti si Sonia at humigop ng kanyang kape. "Maraming salamat. Huwag kang mag-alala, ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang bawat benepisyong napagkasunduan namin kapag nagtagumpay ang aming plano." Excited si Ivan. Kawakas, nakita niya ang isang sinag ng pag-asa. Kahapon, umuwi kaagad sina Jack at Selena pagkalabas nila sa trabaho. Gayunpaman, may bitbit na bag si Selena nang bumaba siya ng sasakyan. Maraming bagay ang nakaimpake sa loob ng bag. Itinali ito ng lubad. Kabanata 275. Nang makitang naruroon sina Zina at Ben, nagkatinginan sina Jack at Selena at ngumiti. 3 milyon ang cash dito ni nanay. Ginantimpalaan ng pamilya Drake si Jack para sa kanyang mahusay na pagganap. Nakangiting sigaw ni Selena kay Fiona na nasa di kalayuan. Nagdingning ang mga mata ni Fiona nang marinig ang sinabi ni Selena, "Talaga? Ang galing. Mayaman talaga ang pamilya Drake. Paano nila siya gagantimpalaan ng napakaraming pera? Naku, lumabas ako kasama ang pangalawang miss ngayon." 2 pump na hindi nakilala ang pangalawang miss ay sinubukan siyang i-bully. Kaya, napagtripan nila ako. Natuwa sila sa ginawa ko kaya binigyan nila ako ng 3 milyong cash at ibinalik ko ang pera. Napangiti si Jack at muling sinabi, "Pina-in-law, ninakawan ng $3.8 million mo noong isang araw, di ba? Para makabawi sa iyong pagkawala, itong 3 milyon dito ay para sa iyo. Pumunta ka sa bangko at magdeposito ng pera bukas ng umaga." "Sige." "Ang galing." Tuwang-tuwa si Fiona, "Boy, parang ang ganda-ganda mo kamakailan." Gayunpaman, huwag kalimutan na may utang ka pa rin sa amin na 20 milyong halaga ng mga regalo sa kasal sa kaarawan ni Lolo. Kung hindi, hindi namin aaminin na ikaw ang aming manugang. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong halaga. Natawa si Jack habang nagsasalita. Umuwi si Zina pagkatapos kumain. Kinaumagahan, dinala ni Fiona at Andrew ang bag at lumabas na sakay ng kanilang electric scooter. Si Jack at Selena ay nagtatago malapit sa bangko na kanilang binisita noong isang beses. Kung muling lumitaw ang mga magnanakaw ng motor sa pagkakataong ito. Nangangahulugan ito na si Zina ang nagpaalam sa kanila. Malamig na ngumiti si Jack at sinabing, "Sa tingin ko malaki ang posibilidad na lilito silang muli." Sobrang hinahangaan ni Ben si Zina. Kung malalaman niya na si Zina ang nasa likod ng lahat ng ito, malamang na sobrang nasaktan siya.
Minsan, sana hindi si Zina ang may kasalanan. Napabuntong hininga si Selena. Maya-maya pa ay nakita na nila sina Fiona at Andrew sa electric scooter. Ipinarada nila ang electric scooter sa tabi ng kalsada. "Honey," sabi ni Jack, "lalabas daw ang mga magnanakaw ng motor na magnanakaw ng pera natin kung pupunta tayo ulit sa bangko. Sa tingin mo posible ba?" Bitbit ang bag, sinabi ni Fiona, "How dare that kid threaten me?" Sinabi niya na hindi namin mahahanap ang $3 milyong sa loob ng 7 araw kung hindi namin siya gagawin, subukan natin. Akala ko weird din. Ang mga magnanakaw ng motor ay hindi Diyos, paano nila malalaman na nandito tayo at ninakawan tayo ng ganoon lang? Tumawa si Andrew at sinabing, "Gawin ng mahigpit ang bag. Huwag hayaang agawin ng iba ang bag tulad ng dati. Huwag kang mag-alala, alerto ako sa pagkakataong ito. Walang paraan na madali nilang nakawan ang pera ko." Tumawa si Fiona. Sa sandaling iyon, may lumitaw na 2 motor mula sa isang eskinita sa kabilang gilid. Bawat motor ay may bitbit na tao sa likod. Agad na naging alerto si Fiona nang makita niyang pinaandar na nila ang makina at humahangos. Parang nandito talaga ang mga tulisan ng motor. Nang makitang papalapit sa kanila ang motor, tumalikod si Fiona at hinawakan ng mahigpit ang bag sa harap ng kanyang dibdib. Tinubukan ng magnanakaw na abutin ang bag ngunit wala siyang nakuha. Puminto agad ang motor. Bumaba ang mga lalaki sa mga motor at sinimulang agawin ang bag sa yakap ni Fiona. Kabanata 276. "Oh, anong gagawin natin ngayon? Nasaan si Jack? Sabihin mo sa kanya na pumunta siya ng mabilis. Paparating na ang mga magnanakaw sa mga motor." Natakot si Fiona sa labas ng kanyang talino. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakapulupot sa pera, lumaban siya sa bawat bit ng kanyang lakas. Gustong sunggaban ni Andrew ang isa pang lalaki, ngunit naitulak siya hanggang sa mahulog siya sa lupa. Agad namang lumapit kay Fiona ang 2 lalaki para kumuha ng pouch. Sa sandaling ito, tumakbo si Jack sa view. "Bilisan mo, Jack. Pagmadali. Hindi na ako makatagal." Kinukuha ang pera. Napasigaw si Fiona nang makita si Jack. Sa kasamaang palad, hindi kayang pantayan ng kanyang lakas ang 2 binata. Ang pouch sa kanyang mga kamay ay inagaw. "Tumigil ka." Tumalon si Fiona sa pag-iisip ng $3 milyong sa pouch na iyon na kumapit sa lalaking kakasakay lang sa motor. "Titawan mo ako, matandang bitik." Nagulat ang lalaki nang kumapit si Fiona sa kanya. Tinipa niya si Fiona hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Lumipad ang bisikleta sa ulap ng alikabok. 2 iba pang mga bisikleta ang mabilis na sumulong kasunod ng unang bisikleta. Gayunpaman, nakatayo lang si Jack ilang metro ang layo sa kanila. "Tumigil ka," tigaw niya, nagdilim ang ekspresyon niya. Sabisan ang nanay Sacker na iyon. Ang isa sa mga lalaking nagmamaneho ng mga bisikleta ay dumiretso sa direksyon ni Jack. "Jack, umalis ka nga." Naiiyak si Selena nang makita niya ito, gulat na bumalot sa kanyang buong puso. Ito ay walang iba kundi ang problema kung ang bisikleta ay tumama kay Jack sa bilis nito. Gayunpaman, nang malapit na siyang matamaan ng bisikleta, hindi niya inaasahan na si Jack ay umiwas ng napakasining. Sa isa pang maniobra, biglang nabaligtad ang bisikleta. Ang 2 tao sa bike ay nakahandusay sa lupa sa isang iglap at bumagsak ng ilang metro. Napunit ng mga laceration ang ilang bahagi ng kanilang balat. Ang isa pang bike ay nagkataon na sumugod din, ngunit ito ay bumangga sa nahulog na bike. Ang rider ay humahampas sa preno, ngunit ang bisikleta ay nabaligtad pa rin. Ang 2 taong sakay nito ay bumagsak din sa lupa, pumirit sa sakit. Sa sandaling ito, sa wakas ay nasagasaan sina Fiona, Andrew, at Selena. Peace start. "Mayroon ka bang death wish? Inaalis ang pera ko." Galit na galit si Fiona kaya sumabog. Agad niyang dinampot ang lagayan na naglalaman ng pera bago ibinaon ng ilang masasamang sipa sa isa sa mga lalaking nakahandusay sa lupa. Dumapit din si Jack. Sa bawat sipa, pinalipad niya ang 4 na lalaki sa isang puno sa tabi ng kalsada na parang mga bola ng soccer. "Sir, pakiusap, patawarin mo kami." Ang isa sa mga lalaki ay nagmamakaawa na humihingal pagkatapos niyang mapagtonto kung gaano kalakas si Jack. Inubad niya ang helmet niya. Nakahiga lang ang 3 niyang kasama, walang magawa.
Alam nilang maling tao ang napili nila sa pagkakataong ito. Napahamak sila. Paano ang 3.8 milyong dolyar na inagaw ninyo 2 araw na ang nakakaraan? Nasaan na ngayon? Sabihin mo sa akin. At saka, paano mo nalaman na pumunta rito ang biyenan ko para itago ang pera niya? Tumingkayat si Jack at nagtanong, ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Wala kaming alam sa 3.8 milyon na yan. Nagkataon lang, nakita namin na ang matandang babae na ito ay may lagayan sa kanyang mga kamay at naisip namin na may pera sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit kami kumilos sa isang kapritsyo. Papayagan mo na kami, sir. Hindi na tayo mangangahas na gawin ito. Kumislap ang tingin ng isa sa mga lalaki bago niya ipaliwanag ang sitwasyon kay Jack. Malamig na tumawa si Jack. Muli siyang tumayo at idiniin ang isang paa sa braso ng lalaki. Madali kong mabali itong braso mo kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Ang ibang lalaki ay sumisigaw sa sakit kahit na si Jack ay hindi gaanong nakagawa ng lakas. Nagkamali ako, sir. Ako ay nagkamali. Mangyaring, hindi sa ngayon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Lahat tama. Kabanata 277. Well, sabihin mo sa amin dali. Ipaparamdam ko sa iyo na sobrang lakas niya. May posibilidad na patayin niya kayong lahat kapag hindi kayo nagsalita. Walang kahit kititing naawa si Fiona sa mga magnanakaw. Nagsalita siya ng may kamandag sa kanyang boses at patuloy niyang inilalakad ang kanyang paa patungo sa kanila. Sa nakalipas na 2 araw, hindi siya kumakain o nakatulog ng maayos, iniisip ang tungkol sa kanyang 3.8 milyong dolyar. Sasabihin ko sa'yo. Inabot namin yung 3.8 milyon sa boss namin pagkatapos naming kunin. At binigyan niya ang bawat isa sa atin ng bahagi nito. Agad na ibinuhos ng lalaki ang lahat, halatang takot na takot. Kung gayon, paano mo nalaman na dito kami nagtatago ng pera? Hindi pwedeng nagkataon lang. Tanong ulit ni Jack sa kanila. Nasa kanya na ang sagot, ngunit kailangan niya ng tamang kumpirmasyon. Isa pa, walang paraan na isipin ni Andrew at Fiona na si Zina ang may kasalanan. Itinuring na nilang dalawa, lalo na si Fiona, si Zina bilang manugang. Si Zina Jackson ang nagsabi sa boss namin. Miyembro rin siya ng motorbike robbers. Binibigyan niya kami ng impormasyon at kung makuha namin ang pera, makakakuha siya ng 20% ng bahagi lahat sa kanyang sarili. Mas marami pa siyang nakukuha kaysa sa atin. Agad na nagsiwalat ang lalaki. Zina, ang mga tampok ni Fiona ay nabaluktot, halos gusto na niyang mahimatay. Umiling ang kanyang ulo. Hindi pwede. How could she? Hindi nakaimik si Andrew. Hindi niya akalain na si Zina ang may pagkona. Ngayon naalala ko na. Ang 2 beses nang pinag-usapan namin ang tungkol sa pag-iingat ng aming pera, nandoon sina Zina at Ben. Walang paraan na gagawin ito ni Ben. Pero hindi ko akalain. Napakaganda ng pakikitungo namin sa kanya at siya. Napagtanto si Andrew. Napatingin siya sa manugang. Jack, pareho tayong saksi sa palabas mo, tama? Tinabi niya. Matagal mo na yata pinaghihinalaan si Zina. Pinutol ni Selena bago pa makapagsalita si Jack, Dad, wala itong kinalaman sa kanya. Ang pangunahing punto ay naisip ko na may kakaiba kay Zina. Walang magawa ang babaeng iyon kaya pinaghinalaan ko siya. Tinabi ko lang kay Jack na humanap ng paraan para may mangyari para maihayag ang katotohanan. Wala akong pakialam kung sino iyon. Gusto ko lang ibalik ang pera ko. Matapos hamupa ang pagkabigla, si Fiona ay tumili ng mas galit, tiyak na huling beses kayong 4. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang 3.8 milyong dolyar ko. Wala kaming gaanong kinikita, ma'am. Mga 10,000 lang ang nakuha namin dito. Higit sa lahat, kinuha ng amo ng motorbike robbers ang pera. Siyempre, bukod sa kanya, si Zina ang pinakamaraming kumuha. Ang ibang miyembro ng aming gang ay nakakuha lamang ng ilang libo bawat isa. Malamang nagagamitin lang nila ito para sa hapunan o kung ano paman. Mapait ang ekspresyon ng lalaki. Ang kanyang mga sugat ay medyo malubha ngayon. Iniisip niya kung mabubugbog siya hanggang sa mamatay kapag patuloy siyang sinapak ni Fiona ng ganoon. Kailangan mo pang pumasok sa trabaho mamaya, Selena. Paano ito?
Ibalik mo muna sina inay at tatay, at kukunin ko silang dalhin ako sa kanilang amo. Tutulungan ko si nanay na maghanap ng pera niya, sabi ni Jack kay Selena pagkatapos niyang mag-isip sandali. Lahat tama. Pero kailangan mong mag-ingat, maintindihan mo. Napakamot ng ulo si Selena. Alam na alam niya na hindi lang sila ni Fiona ang makakatulong kung pupunta sila, ngunit maaaring maging hadlang sila kay Jack. Mas mabuti pang pumunta siyang mag-isa. Jack, ipinagkakatiwalo ko ang pera ko sa iyong mga kamay. Kailangan mong bawiin. At saka, sinabi mo sa akin na babayaran mo ang mga pagkalugi ko kapag hindi mo ito mahanap sa loob ng 1 linggo. Paalala ni Fiona kay Jack. Wala siyang pakialam kung nasa panganib siya. Pero na, ma, sumilay si Selena ng walang halong ngiti. Hindi pa tayo aalis. Nasa labas na kami ng bangko. Babalik tayo kapag nadeposito ko na itong 3 milyon. Tinabi sa akin ni Jack na para sa akin ito. Nakangiting sabi ni Fiona. Kinuha niya ang pouch at tinungo ang direksyon ng bangko. Ma, tingnan mo ang loob ng pouch. Scrap paper lang ang meron doon. Anong pera ang sinasabi mo? Mapait ng ngiti ang mga labi ni Selena. Ano? Napabuntong hininga si Fiona sa hindi makapaniwala. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit pinigilan siya ni Selena na buksan ang pouch habang sila ay naglalaro. Ito ay dahil walang pera sa loob doon sa buong panahon. Pinuksan niya ang pouch. Ang galit ay biglang bumalot sa kanya at bumagsak na lamang siya sa lupa. Ang pera ko, 3 milyon. Wala na. Pinagmasdan ni Selena si Jack, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak dito. Kabanata 278. Pati si Andrew, hindi alam kung matatawa ba siya o maiiyak kapag nakita niyang nakahandusay sa lupa ang asawa. Hindi mo ba gets? Walang pera sa loob. Hindi binigyan ni Miss Tanya ng bonus si Jack. Isang lansihin para akitin si Zina. Pero na, Maria. Uuwi muna kami. Naniniwala ako na maibabalik ni Jack ang iyong $3.8 milyong sa lalong madaling panahon. Tinulungan ni Selena ang kanyang ina na makatayo at mabilis na nawala ang 3. Pinagmamasdan ni Jack ang dahan-dahang pagtayo ng 4 na lalaki, namumula ang mga mukha. Nag-isip siya sandali. Pero na, sabi niya. Dalhin mo ako sa boss mo. Sir, hindi mo ba kami matitiis? Papatayin tayo ng amo natin kapag nalaman niyang nagtaksil tayo sa kanya. Ang isa sa mga lalaki ay agad na nagmakaawa, natakot sa kanyang mga ugat. Kung gayon, lahat kayo ay bugbugin ko hanggang sa mamatay ngayon kung hindi ninyo ako dadalhin sa kanya. Pagbabante ni Jack sa kanila, natatawa. Ipinapayo ko sa iyo na huwag pumunta, sabi ng isa pang lalaki. Mukhang malakas ka, ngunit kung gagawin mo, hindi lamang maaaring hindi mo makuha ang pera, maaari ka pang mamatay sa isang masamang kamatayan. You guys don't have to worry about this. Dalhin mo na lang ako dyan. Hindi kita pipigilan na umalis kung gusto mo. Si Jack ay nagpakawala ng walang katatawan ng tawa. Hindi siya naniniwala na hindi niya makakalaban ng mga motorbike robbers. Sige, Pam. Basta huwag mong pagsisihan ang lahat kapag nakarating ka na. Ang aming boss ay isang tunay na masamang karakter. Kahit anong kunin niya, hindi na ito muling sisikat ng araw. At ang pagpatay sa isang tao sa Eastfield ay kasing dali ng paghinga para sa kanya. Muling kinausap ng lalaki si Jack. Talaga. Kaya gusto kong makita kung gaano siya kakulit para sa sarili ko. Nagkibit balikat si Jack. Dahil ang 4 na lalaki ay hindi kritikal na nasugatan. Hinayaan sila ni Jack na magpahinga ng ilang minuto bago sila pinilit na bumalik sa mga bisikleta, kasama niya ang pagsakay sa pilihan upang makita ang kanilang amo. Sa sandaling iyon, sa isang maliit na kagubatan sa labas ng lungsod, maraming mga motorsiklo ang natipon at nakapark sa isang lugar. Mahigit 20 kabataan ang nakaupo sa lupa, naninigarilyo sa mga sigarilyo. Napakaganda mo, Zina. Tinulungan mo kaming makakuha ng napakaraming pera 2 araw na ang nakalipas. At ngayon ay mayroon na kaming higit pa. Umisi ang isang lalaking nakasinglet at may lollipop na nakasuksok sa bibig. Inugot ni Zina ang kanyang sigarilyo. Young Master Howard, huwag kang maging mahinhin. Hindi naman parang kulang ka sa pera. Anak ka ni Mr. Howard ng Dragon Gods. Talaga bang binibigyan mo ng ganoong kahalagahan ang ilang milyon?
Tama na, boss. Masyado kang mahinhin. Maraming negosyo ang pamilya mo dito. Ibuka mo lang ang iyong bibig at bibigyan ka ng iyong matanda, 1 bilyon, 10 bilyon. Lahat para sa iyong mga gastos. Napakadaling gawin din. Isang ungol ang nagsalita, nakangiti. Gayon din ba talaga iyon? Ang young master ng Howards ay tumawa, pagkatapos ay pumunta siya sa gilid ng isang magandang dalaga. Hinawakan niya ang baba niya, pumulupot ang mga labi. Kumita ng sariling pera ang tatay ko. Ginagastos ko ang pera na kinikita ko sa sarili ko. Nagbibigay ito sa akin ng higit na ginhawa at pinapanatili akong saligan. Nakakawawa naman siyang bastard. 5 milyon lang ang binibigay niya sa akin sa isang buwan. Paano sapat na iyon? Hindi pwede. Napakaliit nito, lalo na para sa anak ng Dragon Gods. Ang iyong gang ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa paligid dito. Siyempre, hindi sapat ang 5 milyon. Mabilis na sabi ng ungol kanina sa pambobolang tono. Naghintay pa sila ng 2 minuto bago mawala ng pasensya si young Master Howard. Napatingin siya sa direksyon ng pasukan ng lungsod. Jeez, si Nick at ang iba pa ay napakatagal na nawala. Zina, mapagkakatiwalaan ba ang mga source mo? Napasandal si Zina sa isang puno. Of course, sabi niya, may ngiti sa labi. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magdeposito ang matandang mag-asawang iyon ng 3 milyong dolyar. Kabanata 279. Sige. Makakakuha ka ng 600,000 sa pagkakataong ito. Napakagandang halaga, nakangiting sabi ni young Master Howard. Napaupo si Zina sa lupa. Nung una, niligawan ko si Ben kasi akala ko Taylor siya. Kahit na siya ay kicked out sa Taylors, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay walang pera, sabi niya. Tapos nakipag-date ako sa kanya ng napakatagal, at doon ko lang na-discover na wala pala talagang pera ang pamilya ng bastard na iyon. Iniinis ako nito. Sobrang kawalan para sa akin. Huminto muna siya saglit dito bago nagpatuloy. Kung hindi ako nasanay na makipaglaro sa kanya ng online games, at kung hindi siya naging napakagandang gamer, matagal ko na siyang iniwan. Hindi ko akalain na ang pagbabalik ng bayaw ng bastard na iyon ay magbibigay sa akin ng pagkakataon na makakuha ng pera. Naglakad si young Master Howard hanggang sa siya ay nasa harapan niya. Idiniin siya nito sa lupa at siniil ng mabangis na halik sa labi. Pagkatapos ay umupo din siya sa lupa, hindi nasisiyahan. Tapos sinamantala kanya, babe, hindi pwede. Sa kanyang hitsura, ang pagpayag na hawakan niya ang aking mga kamay ay isa ng himala. Pagkasabi ni Zina ay kinuha niya ang kamay ni young Master Howard at isinandal ang ulo sa balikat nito. Gusto kita, young Master Howard. Walang anuman ang brat na iyon. Pinibigyan niya lang ako ng pagkakataon para makakuha ng pera. Tinalapan niya ako sa isang hapunan sa gitna ng mga Taylor. Kung makakaamoy ako ng iba pang Taylor na may magandang potensyal, makakakuha din ako ng pera mula sa kanila. Ha? Mukha ka talagang pera, tumawa si young Master Howard. Si Zina ay isang taong tunay na sumasamba sa ginto. Masyado niyang alam ito. Ngunit ang babaeng ito ay gusto pa rin siyang pakasalan. Iyon ay walang iba kundi isang panaginip ng lagnat. Kung ang babaeng ito ay hindi ganoon kaganda, o kung ang kanyang figure ay hindi ganoon kaganda, o kung hindi siya nag-enjoy sa mga gabing magkasama sila, hindi sana siya naabala sa kanya. Siya ang young master ng Howards. Kahit na siya ay isang batang master ng isang underground society, ito ay isang makapangyarihang lipunan pa rin. Tiyak na sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang at hindi sila nagkukulang ng pera. Kaya naman hindi siya magpapakasal sa isang tulad ni Zina kung kailangan niyang magpakasal. Jeez. Mahal ko ang pera, pero mas mahal kita. Zina pouted, sinusubukang umapela sa kanya. Ano naman ang tungkol dito? Bibigyan kita ng isa pang 10% mula sa pera ngayon para makakuha ka ng 30% sa kabuuan. Paano yun tunog? Nakangiting sabi ni young Master Howard pagkatapos niyang isipin ito sandali. Talaga. Naningkit ang mga mata ni Zina nang marinig iyon. 30% ay isang buong 900,000, isa pang 300,000 pa mula sa halagang napagkasunduan nila kanina.
Marahil ito ay isang maliit na halaga para kay Young Master Howard, ngunit ito ay isang malaking halaga sa kanya. Pero, alam mo na ito. Huwag kang pumunta at makita ang tulalo mong boyfriend ngayong gabi. Gusto kong makuha ang royal treatment mula sa iyo. Isang masamang tumawa si Young Master Howard, bahagyang hinampas ang kanyang hita bilang pahiwatig. Huwag kang mag-alala. Talagang aayusin ko ang lahat ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Zina. Ang mga lalaking nakapaligid sa kanila ay hindi mapigil ang mapangiti habang pinapanood ang palitan na ito. Mas mahal ng babaeng ito ang pera kaysa sa buhay mismo. Hanggat may pera ka at binigyan mo siya ng ilang daang libong dolyar, malamang na makitulog siya sa halos kahit sino. Bumalik na sila. Nakabalik na sila. Isus, nakabalik na sila pagkatapos ng mahabang panahon na nawala. Kawakas, namataan ng lalaking nakatingin sa entrance ng lungsod ang dalawang motor na mabilis na palapit sa kanila. Hanggat nakabalik sila, lahat ay pinatawad. Mga tauhan ko, hihintayin natin ngayon na hatiin ang pera. Tumayo si Young Master Howard at sinabi, ang kanyang mga mata ay lumukot sa isang makitid na linya. Bakit wala akong nakikitang lagayan? Malamang na kailangan nila ng malaki para maglaman ng 3 milyong dolyar. Napakunot ang noo ng isang babae habang iniisip iyon. Kabanata 280. Hindi pwede. Medyo matanda na sina Fiona at Andrew. Walang paraan na nabigo silang apat na agawin ng mga paninda. Napakunot ang noo ni Zina nang marinig iyon. Naglakad siya para tingnan. Sa nakita, lumibot ang mukha niya sa disgust dahil walang pouch na nakikita. Walang silbi. Apat na lalaki at hindi nila kayang pagnakawan ng isang matandang mag-asawa. Tumigas ang ekspresyon ni Young Master Howard. Mukhang hindi siya nasisiyahan. Bagamat hindi gaanong halaga sa kanya ang 3 milyong dolyar, hindi niya ginustong mabaigo sa anumang ginawa niya. Mukhang may 3 bisikleta, ngunit isang dagdag na pasahero ang nakasakay sa isa sa kanila. Ulalas ng isa sa mga lalaki nang makalapit sila sa kanila. Nag-zoom pasulong ang mga bisikleta. Ang mga tao ay puno ng kawalan ng tiwala. Bumaba ang 5 lalaki mula sa mga bisikleta. Boss, isa sa mga lalaki ay may mga sugat sa kanyang noo, umaagos ang dugo sa mukha niya. Tumakbo siya papunta kay Young Master Howard. Kami, hindi namin nakuha ang mga kalakal, sabi niya, baka sa boses niya ang takot. Nahulog tayo sa isang bitag. Walang silbi, isang marahas na sipa ang ibinato ni Young Master Howard sa lalaki. Tapos napansin niya si Jack. Sino ang punk na ito? Tanong niya sa apat niyang lalaki. Jack, bakit ka nandito? Kumislap ang mga mata ni Zina, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang nakakatakot na sorpresa. Pinag-isipan na niya ang lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makakuha ng pera para sa kanyang sarili. Kahit na hindi niya pinakasalan si Young Master Howard sa hinaharap, hindi mahalaga kung mayroon siyang sariling pera at mabubuhay siya ng komportable. Kung hindi iyon gagana, maaari pa rin niyang pakasalan si Ben, sa kabila ng pagiging basura nito. Kung maaari niyang umalis sa lungsod ng mag-isa, magsimulang muli sa ibang lugar. Hindi niya akalain na darating talaga si Jack. Ito ay isang malinaw na tagapagpahiwatig na nakita niya sa pamamagitan ng kanyang daya. Kilala mo siya, natigilan si Young Master Howard. Bakit parang pamilyar ang pangalang Jack? Young Master Howard, ang punk na ito ay isang bihasang manlalaban, at siya ay isang bodyguard para sa mga Drake. Asawa din siya ni Selena, at bayaw ni Ben. Agad na sabi ni Zina kay Young Master Howard. Isang bihasang manlalaban. Gaano ka, Jose? Eksakto. Isang mapang-uyam ng ngiti ang ipinakita ni Young Master Howard. Oh, kaya ito ang walang kabuluhan na nanligaw sa kanyang asawa, sabi niya. Naaalala ko na sinabi mo sa akin na halos sinira ng punk na ito ang mga Taylor. Kung hindi dahil sa kanya, hindi na sana masisipa si Selena sa Taylors. Nakakahiya. Ang kagandahang iyon ay nahuli ng gayong baboy. Dito, tamad niyang iniunat ang kanyang mga paa. I heard that Selena is very attractive, sabi niya, nanunukso ang ekspresyon. Tayang naman at hindi ako interesado sa mga babaeng may asawa at may anak na. Malamang gusto ko siyang lokohin kung hindi siya kasal. Pinalo mo silang apat, punk. Hindi masama, isang ungulang sumilay sa kanyang mga labi sa isang walang halong ngiti.
Hindi talaga kami tinalo ng pump. Ngunit siya ay dapat na medyo sanay pa rin. Nagawa niyang hawakan ang aming mga bisikleta at i-flip ang mga ito. Tino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ang mga bisikleta ay hindi nahulog. Ang isa sa mga lalaking nasugatan ay nagsalita, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang dignidad. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.